Si Santo Hyginus, ang ikasiyam na papa ng simbahang Katolika, ay isang figura na ang kasaysayan ay medyo mahirap tukuyin nang may katiyakan dahil sa kakulangan ng detalyadong mga tala mula sa panahong iyon. Karamihan sa ating nalalaman ay mula sa Liber Pontificalis, isang koleksyon ng mga talambuhay ng mga papa na isinulat ilang siglo matapos ang kanyang pamumuno. Ang impormasyong ito ay kailangang suriin ng may pag-iingat dahil sa posibilidad ng mga pagdaragdag o pagbabago sa paglipas ng panahon. Ayon sa Liber Pontificalis, si Hyginus ay isang Griego, posibleng mula sa Athens. May mga nagsasabi na siya ay isang pilosopo bago siya naging papa. Gayunpaman, ang impormasyong ito ay hindi ganap na mapatunayan. Ang eksaktong petsa ng kanyang kapanganakan ay hindi alam. Ang kanyang pagkapangulo ay naganap sa isang panahon ng paglitaw ng mga erehesya, partikular ang mga Gnostic na paniniwala. Si Valentinus, isang kilalang Gnostic na leader, ay dumating sa Roma noong panahong ito. Bagamat ang Liber Pontificalis ay nagsasabing nag-organisa si Hyginus ng hierarchy ng simbahan, ang detalye nito ay hindi malinaw at maaring paksa ng debate sa mga eskolar. Ang kanyang pamumuno ay inilarawan din bilang isang panahon ng relatibong kapayapaan para sa simbahan nang walang malawakang pag-uusig. Walang katibayan na si Hyginus ay namatay bilang martir. Kahit na siya ay itinuturing na isang santo sa simbahang Katolika, inilibing siya sa Vatican Hill, malapit sa libingan ni San Pedro. Ang kanyang pista ay ipinagdiriwang tuwing Enero 11. Ang kasaysayan ni Santo Hyginus ay nananatiling isang paksa ng pag-aaral at interpretasyon. Habang ang mga tala ay limitado, ang kanyang pagkapangulo ay mahalaga sa maagang kasaysayan ng simbahang Katolika na nagmarka ng isang panahon ng pag-unlad at paghaharap sa mga hamon ng mga erehesya. Ang kanyang pamana ay patuloy na pinag-aaralan at binibigyang kahulugan ng mga eskolar ng simbahan.